At salamat sa Panginoon na tayo ay makikinig ngayon ng salita niya. Palakpakan natin ng Diyos sa pamagitan po ni Pastor Nonon. Amen. Okay, so sinabi nga ni Sister Risa, yung text ay 2 Timothy chapter 3. Although medyo mahaba yung chapter na yon. Siguro hindi naman natin talaga isa-isahin yung mga talatang yon. Pero naisip ko itong pamagad na to na living victoriously in the last days. No? Pamumuhay ng may tagumpay sa mga huling araw. No? So tayo muna po'y manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na tinipon niyo po kami. At alam namin, Panginoon, na tuwing kami nagkakasama ay nahayag po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, dahil sa presensya niyo ay merong lubos na kapayapaan, lubos na kagalakan, at kapahingahan, at kapanatagan, Panginoon. At sa gabing ito, dalayan ko po na muli niyo pong katagpuin ang bawat sa po sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Hindi po ako, Panginoon, ang makita, hindi po ako ang mapagtuunan ng atensyon ng sino man, kundi kailangan po, Diyos, dahil kailangan po, Panginoon, ang talagang kailangan namin sa mga panahong ito. At kayo po, Panginoon, ang mag-usap po muli sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. Mag-usap kayo sa isang personal na paraan dahil alam niyo rin po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa. Salamat po, Ama, at pinagkakatiwala na po namin ang sandaling ito sa iyong kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat ay magsabi ng Amen, 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 Amen. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Buksan natin mga Biblia sa 2 Timothy chapter 3. Meron lang tayong babasahin ilang mga talata dito. Hindi natin siguro babasahin itong buong kabanata na to. Okay. Sandali lang po, no? So kung babasahin natin yung talatang 1 sa Ingles, ito ang sabi, no? 2 Timothy chapter 3. Sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, "But mark this, there will be terrible times in the last days." Tandaan niyo ito, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw, no? So naniniwala po ba tayo na tayo ay nasa mga huling araw na? Amen. So maaaring ang tinutukoy dito na mahuling araw, yung talagang yung huling yung pangkumbaga yung panahon bago dumating ang ating Panginoong Yesus. At marami talaga nagsasabi na anytime ang ating Panginoong Yesus ay pwedeng dumating. No? Pero hindi natin alam kung kailan. Okay? Hindi natin talaga wala mapagsabi kung kailan. Sabi rito, sa mahuling araw daw ay magkakaroon ng tinatawag na terrible times. No? So, medyo ipaliwanag ko lang ng konti ito. Pag sinabing terrible, ang ibig sabihin nito ay difficult, so mahirap. So, hindi talaga madali itong mga panahon natin na to. No? Siguro mas mahirap pa kaysa sa mga nakaraang mga panahon. Lalo na para sa ating mga Kristiyano. Okay? So, mahirap, harsh, marahas, hard to deal with, mahirap harapin, grievous, no? Ibig sabihin, nakakabigat, no? Sa kalooban, yung minsan yung mga ating mga nababalitaan, di ba? Yung ating mga nalalaman, napapanood, na nakakabigla, no? At nakakabigat ng kalooban, di ba? Siguro familiar naman kayo doon sa mga nangyari, no, sa mga eskwela, itong mga mga araw lang, no, na akala ko sa Amerika lang nangyayari 'yun, yung mga binabaril yung mga estudyante, no?
nangyayari na rin sa atin. No? At hindi lang yan. Merong pang nanaksak, di ba? Merong mga... At marami pang iba. So, at saka sabi, savage, malupit. Okay? So, talagang kahit sabihin natin na maging positive tayo, no? Yung sabihin natin maging positive yung ating thinking, no? Meron pa rin talaga tayong mamamalas o makikita na sabihin nating parang lalong sumasama talaga, no? Ang tao talaga sa mga huling panahon na to ay lalong magpapakasama. Amen? Pero yung mga nakilala sa Panginoon ay lalong binabago ni Lord. Amen? Lalo tayong magliliwanag sa mga huling araw na to. So, paano tayo mamumuhay sa ganitong panahon? At meron lang ilang mga bagay na pinaalala ang Panginoon sa akin na maaaring makatulong sa atin na una, kailangan po tayo maging aware at maging watchful. No, kailangan tayong sabihin natin, kailangan malaman natin ano ba talaga ang mangyayari sa mga huling araw na ito. At salamat sa Panginoon dahil isa na ito doon sa ni-reveal sa atin, no? Sa 2 Timothy chapter 3. Pero mismo ang ating Panginoong Yesus, marami siyang sinabi sa atin na mga mangyayari sa mga huling araw. Amen, mga kapatid? No? Basahin lang natin ang Matthew 24. Makikita natin doon na sa mga huling araw ay magkakaroon talaga ng magiging laganap talaga yung deception, dahil panlilinlang. Sa mga huling araw na to, marami mga lilitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo, okay? Magkakaroon ng mga banta sa kapayapaan, no? Mga kaguluhan, mga gera, mga kalamidad, at magkakaroon din ng pag-uusig sa mga Kristiyano. So, kailangan maging aware tayo at maging watchful tayo, maging mapagbantay tayo. Naalala ko yung sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 26:41. Di ba? Sinabi niya sa kanyang mga alagad na nung siya ay nanalangin doon sa hardin, sabi niya sa mga alagad niya, kung maaari ay samahan siya. No? Kahit isang oras lang. Pero ano nangyari? Sila ay nakatulog. Okay? So, inantok sila. Meron ba dito inantok ngayon? Huwag mo kayong maantokin muna. Mamaya na kayo antokin. Okay? Paggabing matutulog na kayo. At alam niyo ba na kung ilang beses nangyari yon na ang Panginoon ay nanalangin, no? Nanalangin siya, tapos pagbalik niya sa mga alagad niya, tulog sila. Ilang beses siyang nanalangin. Ano lang naman niya, parang trivia. Pero nalaman ko, siyang nanalangin. No? Babasa natin yung hindi ko lang naisip yung reference, pero sa account ni Luke, binanggit talaga na 3 beses siyang nanalangin sa kanyang ama. Na kung maaari ay kunin yung alisin yung kopa ng paghihirap na yon. Pero ang sinabi pa rin niya, Ama ko, ano pong kalooban niyo? Yun ang masunod. Okay? So 3 beses siyang nanalangin. Yung mga alagad niya, talagang nakatulog, parating nakakatulog. Kaya ang sabi ni Lord sa kanila, Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. So maging mapagbantay tayo. Saan tayo magiging mapagbantay? Ano ang babantayan natin? Una sa lahat, bantayan natin ang sarili natin. Amen, mga kapatid? No? Parating sinasabi niya ni Apostle Pablo na examine yourself. No? Suriin niyo ang sarili ninyo. Okay? Sabi naman ni Pablo kay Timoteo, watch your life and your doctrine. Pantayan mo ang iyong buhay at ang iyong tinuturo. Okay? Pero kailangan din nating bantayan yung kailangan tayong magbantay sa mga ginagawa rin ng kaaway.
Amen, mga kapatid? No? Dahil kailangan talaga maging aware tayo sa ano ba yung mga pamamaraan ng kaaway para tayo ay panghinain at tayo ay ibagsak. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, we are not unaware of his schemes. No? Actually, yung context nito, yung sabi niya sa verse 10 na kung babasahin natin, okay, 2 Corinthians chapter 2 verse 10, sabi rito, sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin, ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. No, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Okay, so kung makikita natin yung context nito, ang isa sa lalang o yung sabi nating scheme ng kaaway, yung hindi pagpapatawad. Okay? Kaya nga sabi ni Pablo, patawarin niyo na yung kapatid na yon at kung pinatawad niyo, pinatawad ko na rin, no? At hindi upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Okay? So kailangan alam natin yung mga schemes ng kaaway na yon, yung mga tactics ng kaaway. Noong last Saturday, naalala niya, sinare ko na ang kaaway alam niya yung ating mga kahinaan. No? Kailangan alam natin, tayo mismo, aware tayo kung ano yung mga, palagi ko alam naman natin, ano yung mga kahinaan natin. Amen, mga kapatid? No? At alam din natin kung paano, sabihin natin, paano natin mapapalakas ang ating sarili doon sa mga kahinaan na yon. Paano natin mapagtatagumpayan yung mga kahinaan na yon. Amen, mga kapatid? No? Kailangan maging aware tayo doon. So, pangalawa, so we need to be aware and watchful. Pangalawa, kung mabasahin natin itong 2 Timothy chapter 3 sa verse 2, pinanggit dito ni Pablo yung kung ano ang magiging kalagayan ng mga tao sa mahuling araw. Ano sabi niya? Sabi rito, sa English ko muna babasahin, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Now, actually, dito sa Bible natin, merong maganda, may title na rito. Nakalagay, Godlessness in the Last Days. Ibig sabihin, etong mga katangian ng mga tao na to ay, yan ay iba't ibang kapahayagan ng yung ungodliness. Ungodliness. Now, may nagsabi, ano bang ibig sabihin ng ungodly? No? Ano yung sabihin nun? Sabi nila, to be ungodly is to live your life as if there is no God. Namumuhay ka na parang walang Diyos. Okay? So, yun ang definition, isang definition ng ungodliness. So, ang pangalawang I believe, kailangan nating gawin para tayo maging matagumpay sa mahuling araw na to is be always in the right spirit. Magkaroon, tayo ay kinakailangan parating nasa tama yung ating espiritu or sabihin natin attitude. No? At naalala ko dyan yung sinabi sa James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Alam na natin yan. Sabi dyan, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Okay? Magpasakop tayo sa Diyos at labanan natin si Satanas.
at siya ay lalayo. Kung papansin niyo, hindi sinabi na labanan niyo si Satanas. Di ba? At magpasakop kayo sa Diyos. Una mo nang sinabi, magpasakop kayo sa Diyos o magpasakop tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng attitude of submission to God. Ang ano ko dyan is kailangan tama yung ating espiritu. Bago natin labanan si Satanas, dapat maayos ang ating espiritu. Amen? Dahil kung hindi, kahit gaanong pagpapalayas o paglaban na gawin mo kay Satanas, hindi ka magtatagumpay. Kasi yung espiritu mo, katulad din ng espiritu niya. Kuha niya mga kapatid? At alam niyo, ang isang susi para sa pagtatagumpay laban sa kaaway ay we should kailangan ipakita natin yung opposite spirit. Yung kung ano ang espiritu ng kaaway, yung kabaliktaran ng espiritu na yun ang ating gagawin o ipapakita. Naalala niyo sabi sa Romans chapter 12 verse 21, sabi doon, overcome evil with good. Labanan mo ang, sabi doon, tingnan natin yung Tagalog, ano? Sabi doon, Romans chapter 12. Sino nakita sa inyo? Pakibasa yan. Romans chapter 12 verse 21, kung hindi ako nagkakamali. 12:21. Okay, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Okay? Hindi yung masama na yung pinakita sa iyo. Halimbawa, galit siya, no? Galit siya. Ngayon gusto mong matalo siya. Ang gagawin mo, lalo kang magagalit. Ano mangyayari? Pananalo ka? Hindi. Pareho kayong talo. Okay? Kasi hindi mo overcome yung evil with evil. Overcome evil with good. Now, alam mo, itong mga sinabi rito sa 2 Timothy chapter 3, I believe, may iba't ibang uri ng attitude to eh. Ungodly attitude or spirit. Kailangan alam natin yung kabaliktaran nito. Kailangan alam natin yung opposite spirit nito. Halimbawa, sabi diyan, una sinabi, lovers of themselves, no? So anong kabaliktaran nung yung mapagmahal sa sarili? Kailangan mapagmahal tayo sa iba. Amen? Yun, kapwa natin, mahal natin. Okay? Yung pagmamahal sa iba at tamang pagmamahal sa sarili. Meron naman kasi tinatawag na proper self, yung proper love of self, no? Ang tinutukoy ditong lovers of themselves, yung talagang yung makasarili ka, na inuuna mo parati ang sarili mo. Pero meron naman tamang pagmamahal sa sarili na pinapahalagan mo yung sarili mo kung paano ka pinapahalagan ng Diyos. Amen? Okay? Lovers of money. Anong kabaliktaran nito? I believe in spirit of generosity. Diba kung ang tao ganid sa pera, talagang sakim, ang dapat na makita naman sa atin ay pagiging matulungin, pagiging generous. Okay, yun ang opposite spirit nun. Yung boastful, proud, conceited. Yung pagiging mayabang, mapagmataas. Anong kabaliktaran ng espiritu nun? Spirit of humility. Amen? No? So, yun ang ipanlalaban mo sa espiritu na yun. Yung kababaan. Hindi mo malabanan ng kataasan mo rin. Diba? Okay? Hindi. Walang mananalo sa inyo. Okay? Sabi diyan, people will become abusive. Na mapang-abuso. Anong kabaliktaran nito? Okay? Di ba parang mapagsamantala yun no? Yung abusive. I believe ang kabaliktaran nito is yung
mapaglingkod ka. No? Ayan, mapagmalasakit. Yung, ano ka, meron kang servant heart. Di ba? Hindi ka nanlalamang, hindi ka kundi ikaw pa yung tumutulong. No? Ikaw pa yung naglilingkod sa kanila. Okay, disobedient to parents. Ayan, alam natin kung anong kabaliktaran yan. Kailangan tayo ay nagpapasakop sa ating mga magulang. Nagpapasakop at sumusunod. Alam mo kung bakit? Naalala ko lang to, no? Pag tayo ay nagpapasakop sa mga authority na nilagay ni Lord sa atin, tayo ay iniingatan ng Diyos. Merong, parang nandun yung covering, yung protection ng Lord sa atin. Pero pag hindi tayo nagpapasakop, nawawala yun. Kaya nagiging bukas tayo sa iba't ibang atake ng kaaway. Kasi hindi tayo nagpapasakop. Wala yung covering, yung protection ni Lord sa atin. Amen, mga kapatid? Kaya kung sino man yung mga authority na nilagay sa atin ng Lord, mga magulang natin, mga pastor, no? O kaya leader ng ating bansa, kahit sabihin natin marami silang mga kamalian o kaya no? Kailangan pa rin andun yung ating pagsunod, pagpapasakop. Ungrateful. Ayan, madali yan. Anong kabaliktaran yan? Okay. So, pag sinabing ungrateful, hindi nagpapasalamat, syempre, meron tayong attitude of thankfulness and gratitude. No? Tayo ay mapagpasalamat. Meron ako narinig na, and I agree, no? Na isa talaga isa sa primary evidence na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu ay parati kang mapagpasalamat. Bakit? Yun ang sinabi sa Ephesians chapter 5 eh. No? So after nung verse 18 na be filled with do not be drunk with wine but be filled with the Spirit. Yung susunod na verse 2, yung verse 19, yung ikaw ay umaawit, no, ng mga iba't ibang mga salmo, hymno, awiting spiritual. Pero sa verse 20, ang sinabi naman ay always giving thanks to God for everything in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Slanderous. Sige, tuloy lang natin, Slanderous. Yung slanderous, yung mapanirang puri. No? Kumbaga, sinisiraan mo, binabagsak mo ang kapwa mo. I believe yung opposite niyan is encouragement. No? Yung in-encourage mo siya, itinataas mo siya. Okay? Without self-control. So, syempre, self-control. Okay? So, kung ang ibang tao ay walang pagpipigil sa sarili, no? Magpigil ka sa sarili. Ikaw ang magpakita nun. Okay? Brutal. Okay, yan. Ako, sa mahuling araw, mga tao daw magiging brutal. Di ba? Anong kabaliktaran nun? Gentleness. Okay? Gentleness. At alam mo mga kapatid, pag gentle ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Pag ikaw gentle, ibig sabihin malakas ka. Kasi nakokontrol mo yung sarili mo eh. Di ba? Imbis na labanan mo yung brutality o yung magaspang na ugali na pinapakita sa iyo, mahinahon ka pa rin, malakas ka. Amen? No? So gentleness. Not lovers of the good. Siyempre, yung kabalikaran nun, we are loving what is good. Okay? Treacherous. Pag sabihin treacherous, ang pag-intindi ko dyan yung mga taksil. Di ba? Treachery. Di ba? Ano yun, sir? Mapanlin lang. Okay? Mapanlin lang. So, syempre, yung pagiging truthful. So, kung yung ibig sabihin, no? Pagiging truthful at saka pagiging faithful. No? Yung pagiging tapat mo. Rash. Ano ba yung rash? Magaspang ang pag-uugali. Okay? Pagiging, ito naman is being careful, being cautious.
Yung iniisip mo kung ano magiging resulta ng gagawin mo. Hindi yung basta-basta ka lang nagsasalita, basta-basta ka lang gumagawa. Lovers of pleasure. So, I believe ang kabaliktaran nito yung self-denial at saka being lovers of God. No? Pagiging mapagmahal sa Diyos. And having a form of godliness but denying His power. So, syempre, para sa akin, ang kabaliktaran niyan is true religiosity or true spirituality. No? Yung talagang may tama kang relasyon at tamang pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang gusto ko lang makita natin dito na para tayo magtagumpay sa mahuling araw na to, kung ano yung hindi magandang espiritu na pinapakita ng ibang tao, ang ipakita natin yung espiritu ng Panginoon. Yung katangian ng Panginoon. And we will overcome the enemy sa pamamagitan niyan. At pangatlo, dalawa na lang to, no? Is, sabi nga sa James 4:7, sabi doon, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Okay? So, we need to be bold in resisting the enemy. So, pag nakikita natin yung mga gawa ng kaaway, maging matapang tayo. No? Sawatain natin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? No? Ako minsan pag may mga hindi magandang sa isip ko, sinasawata ko I rebuke that thought in Jesus' name. No, I bring that thought to obedience to Christ. Sabi sa 2 Corinthians 10. No? At kung siyempre maraming mga ginagawang kaaway, natin yun? Labanan natin yun sa pangalan ng Panginoong Yesus. Gamitin natin. Ang kapangyarihan naman natin parati nasa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? No? Gamitin natin ang pangalan ng Panginoon. So sabi rin, labanan mo ang kaaway at siya ay lalayo. Okay? Kasi you have the right spirit. No? Meron ko ng tamang attitude or spirit. At pag ginawa mo yon, talaga malalabanan mo ang kaaway. No? At pinakahuli, ito kasi 2 Timothy chapter 3, makikita natin na diyan natin mababasa yung yung tungkol sa yung paalala ni Pablo tungkol sa yung pamumuhay natin ayon sa kasulatan, no? Lalo na yung verse 16. Alam na natin 'yan, di ba? Yung all scripture is given by inspiration of God, is inspired of God, and is useful for doctrine, for reproof, correction, and training in righteousness, di ba? So, naniniwala ko mga kapatid, ang isang pwede rin natin gawin para magtagumpay tayo sa mahuling araw na to ay we should be equipped with the Word of God. Kasi yan ang ating yan ang ating sandata. Yan ang ating tool o kaya yan ang binigay sa atin ng Diyos para magtagumpay tayo sa buhay natin. At kailangan, sabi nga sa verse 15, no? Sa verse yun? Sa ibang chapter yun. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yung pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So paano natin magagawa yung maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan? Kailangan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Dahil ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na lahat ng kasulat ay kinasiya ng Diyos at paggagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, wag natin kalimutan na
Actually, dyan sa verse na yan, makikita natin yung nature, yung kalikasan ng Scripture. Ano ba ito? Ito ay kinasihan ng Diyos. Ito ay hiningahan ng Diyos. Ito ay galing sa Diyos. At makikita rin natin dito yung gamit, yung use. May binanggit na 4. Mga gamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Hindi ko napapaliwanag yan, pero parating ginagamit yung illustration dyan yung yung pag sinabing pagtuturo ng katotohanan, tinuturo sa atin kung ano yung dapat nating paniwalaan at ano yung dapat na maging buhay, pamumuhay natin. No? Pero syempre sa paglalakad natin sa buhay Kristiyano, na nagkakamali tayo. So lumilihis tayo. No? So anong ginagawa na salita ng Diyos? 'Yon ang nagpapabulaan sa maling aral. O hindi lang maling aral, maling gawi. 'Yun ang nagsasabi sa atin na nagkamali ka. No? Yung salita ng Diyos. At mga gamit din sa pagtutuwid sa likong gawain. Ibig sabihin, 'yun ang nagtuturo sa atin paano tayo babalik sa yung unang landas natin. Okay? Kung paano tayo mare-restore. Okay? Paano tayo babalik? Yun yung pagtutuwid sa atin. Yung correction. No? Para maibalik tayo. And training in righteousness, yun yung tinuturo sa atin paano tayo manatili. Sinasanay na tayo sa sabi nga dyan, pagsasanay sa katwiran. Yung mananatili na talaga tayo sa ating paglalakad. So, yan ang use ng salita ng Diyos. At ang layunin ng Diyos para sa kanyang salita, yung sinabi sa verse 17. Sabi nga dyan, sa gayon ang likod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, sa ibang translation, that the man of God may be perfect. No? So, 3 bagay po yan. Yung una, ang layunin ng Diyos sa atin ay spiritual maturity. Lumago tayo hanggang sa maging ganap tayo. Amen? No? At pangalawa, spiritual preparation. Hinahanda tayo ng Diyos para sa gawain niya. Hinahanda tayo para sa mabuting gawa. Yun naman yung tinatawag na spiritual productivity. Gusto ng Panginoon, maging mabunga tayo. Amen, mga kapatid? No? Maging mabunga tayo. No? Sa spiritual. Okay? Mamunga tayo ng mga bunga na talagang makapagbibigay ng kalwalatian sa Diyos. So, kailangan po, we should be equipped with the Word of God. Huwag natin papabayaan ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Huwag natin pababayaan yung panahon natin sa pagbabasa, pagbubulay-bulay, no? Pakikinig, pag-aaral, pagsasaulo, at higit sa lahat, pamumuhay ng salita ng Diyos. Okay? At syempre, kasama na rin dyan yung panalangin. Kailangan talaga sa mahuling araw na to maging mapanalangin tayo. Kasama yan doon sa pagiging, sabi nga natin kanina, yung we should be aware, we should be watchful. Kasama doon yung we should be prayerful. Maging mapanalangin tayo. So, siguro yun lang yung gusto kong i-share sa atin ngayong gabi na talagang we are living in sabihin nating difficult times, no? Hindi ordinary itong panahon na kung saan tayo namumuhay. Kaya nangangailangan talaga ng sabihin nating extraordinary, no? na kalakasan mula sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Yan. Hirap talaga magsalita na hindi ko tinataas yung kamay ko. Hanggang dito lang ako. Okay, hindi, joke lang. Okay. So,
Siguro yun na lang muna aking i-share ngayon. I-review ko lang, we should be aware and watchful. No? We should be always in the right spirit. No? Parati natin pasuri ang sarili natin kay Lord. Lord, tama ba yung nakikita niyo sa akin? Di ba? Yung prayer ni David, search me, O God, no, and know my heart. And see if there be any wicked way in me. Okay? We should be bold, no, in resisting the enemy. Pag nakikita natin ng gawa ng kaaway, talagang labanan natin yun. No? Gamitin natin ang mga sandata na binigay sa atin ng Diyos. Lalo na ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? At pinakauli, we should be equipped with the Word of God. Kasi hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin, kumbaga sa sundalo, ito yung ating tabak. Amen, kapatid? No? Kailangan mahigpit ang pagkakakapit natin sa salita ng Diyos. Kaya minsan yun yung hand illustration yung dapat natin gawin sa Biblia, yung hearing, reading, studying, memorizing, ano pa? Meditating, di ba? Kung yung 5 daliri na yon, katulad pag hinawakan natin ang Biblia natin, di ba 5 daliri ang gamit natin? Di ba? Kung bawas, halimbawa 3 daliri lang hawak mo sa Bible mo, no? Madali kang mabitawan yan, di ba? Okay? So kailangan yung 5 yon talagang ginagawa natin para talagang mahigpit yung pagkakapit natin sa salita ng Diyos. Kumbaga yung tabak ng Espiritu talagang nahawakan natin maigi para mai-wield natin against the enemy. Magamit natin laban sa kaaway. Amen mga kapatid? No? So, yun ang aking paalala sa atin ng mga sundalo ng Panginoon. Amen? No? So, praise the Lord. So, tayo po'y manalangin. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa kanyang kapurihan. O aming Ama, salamat po sa mga paalala niyo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi po ordinaryo ang mga huling araw na ito. Kaya tulungan niyo po kami na parati kaming maging mulat, maging kami ay mapagbantay, kami mapanalangin. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na parati kaming mayroong tamang puso sa iyong harapan para kami ay handa na labanan ng aming kaaway. At bigyan niyo rin po kami, Lord, ng katapangan na aming sawatain at labanan ang lahat ng mga gawa ng kaaway na nakikita po namin. At higit sa lahat kami, Panginoon, ay tulungan niyo na kami ay talagang patuloy na nagsasanay sa iyong salita. Patuloy po naming hinahawakan ng maigi ang iyong salita sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagbibigay ng panahon sa iba't ibang mga disiplina ng iyong salita na iyong tinuturo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, parati niyo kami bigyan ng espiritu ng panalangin. Huwag na kahit nasaan man kami, ano man ang ginagawa namin, we should always be in the spirit of prayer. Panginoon, salamat po. At pinagkatiwala ko na po ang iyong salita sa iyong at ang aking mga kapatid sa iyong mga kamay sa pangalan po na aming Panginoong Yesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. So, ayan. So, tulad ng ginagawa natin,